Man. Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Visayas Sorcerer Ministries at ng Light of Visayas Ministries Canada. At muli magsama-sama tayo sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah ngayong linggo na araw ng Sabat habang tayo nagpapahinga kapiling ang ating Lord of the Sabbath, Yeshua Messiah. Tayong lahat ay patuloy na inayayahan ng Panginoon na lumapit sa Kanya at magpahinga kapiling niya. Yan po ay patuloy nating binabasa sa Mateo 11, 28 hanggang 30 bilang paalala. Sabi niya, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ayon din po sa Hebrews chapter 4, verse 9 to 10, sapagkat ang sino mang pumasok sa kapahingahan ay nagpahinga sa kanilang mga kapagalan, kagaya ng pagpapahinga ng Panginoon matapos niyang likhain ang lahat ng ito. At masasabi po natin na lahat ng utos ng Panginoon, ito yung pinakamadaling gawin. Magpapahinga lang tayo. Hindi tayo magtatrabaho. The best commandment ever. Yun ba ay ating pa ba naman kakaligtaan yun? So ako po inyong likod, Sir Debbie Paruelo with Brother Richard Season sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Sabat siya lang, Brother Richard. So, ang ating pong Torah portion ngayon, ika-18 pagbasa mula sa Torah na may pamagat na mishpatim, Hebrew word na mishpatim, na ang ibig sabihin ay judgment. Ano ba sa Tagalog? Paghuhusga? Commandments actually, mga Commandment. mga o mga Okay. Commandment. commandments. At ang titulo na ito ay mula sa unang bersikulo ng ating Torah portion na nagpapahayag ng kagaya nito. And these are the judgment, ito yung paghuhusga, which you place before them. Sa ganito ninyo sila huhusgahan. Okay, yan po ay sa Exodus chapter 21 verse 1. At ang unang 3 chapters ng ating Torah portion ay nagpapahayag ng mga legal code of laws, yung mga batas. Alamin po natin ito, napakahalaga nito sapagkat ito ay inutos noon hanggang ngayon po. Ito po ay hindi lang kundi gumagana, hindi nagbabago ang utos ng ating Panginoon. Alamin po natin ito. And yung kanyang mga commandments that form a nucleus for the Torah's laws. Pinaka-sentro ng batas ng Panginoon ay matatagpuan sa Torah portion natin ngayon. At ang last chapter ay nagpapahayag ng istorya kung paano ang Israelita, ang bansang Israel, ay nakipagkaisa sa Panginoon upang nakipagkaisa sila na sundin ang batas, mga inuutos ng Panginoon, and they entered into a covenant. So yan, papaliwanag sa atin ni Brother Richard, ano ba yung covenant? Relationship with God through a series of rituals conducted by Moses, and at the same time, ihambing din natin ito sa personal relationship natin sa ating Panginoong Yeshua. May nagbago ba? Okay? So, bago mong lahat, mag-prayer mo, hilingin natin si Brother Richard para sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong muli na binigay niyo sa amin upang makapaglingkod kami sa inyo sa pamagitan ng radyo. At maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na ito po ay inilaan ninyo mula pa para kami po ay makapagpahinga dahil kayo rin po ay nagpahinga ng makatapos niyong gawin ang langit at lupa. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong salita na ito ay manahan sa mga pusong sasaliksik ng inyong katotohanan at nagmamahal sa inyo. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, Mishpatim, ito Yes. yung mga, i-distinguish natin yung mga, yung judgment, ano yung commandments, ano yung statute, Yeah. ano yung Ibig precepts, ano sabihin, yung Brad, hindi lahat ordenances. utos. Oo, Yung iba, oo, instruction. may mga Yung iba, instructions. Oo.
Kung paano Oo, huhusgahan oo, ang yan. mga Oo. bagay-bagay. Oo. Okay. Ito, tama ito. Miss Patim, actually is more of a judgment. Kasi ang commandment is more of mitzvot, ano? Tas ang Torah is instruction. Pero in total yan, puro instruction. Pero subdivided siya into statutes, yung mga batas na mulat mula pa yan, sa simulang simula pa. Ibig sabihin sa kahit sa langit applicable, no? Mm. Ito yung mga appointed times, for example, yung Shabbat, yung mga feast, yung mga gano'n, no? So, mga statutes yan, pati yung mga ginagawa ng sa priest, ano? Kasi may tabernacle sa langit, eh. May high priest doon sa Yeshua. Tapos may mga ginagawa sila. Kung ano yung ginagawa doon, pinagawa rin sa temple. So, yun yung mga statutes, ano? Ano naman yung ah, mga judgment. Ito naman yung katulad nito, no? Sa langit wala namang mga bond servant. Wala namang mga gano'n, Mm. no? So ito ay ibinigay ng Panginoon, specific ito sa tao. Um, na nilagay niya ito nung nagsisimula ng dumami ang tao. Oo, nag-exist na rin yung Oo, ano, nag-exist na yung pagkakaroon ng mga mga bond alipin. servant o mga gano'n. Hindi siya slave, ah. Oo, More kasi of hindi bond pantay-pantay ang servant. kalagayan ng Oo. tao. Yeah, no? Kasi dapat may rule na ano yung paano Kaya mo ginagawa itatrato. ng Panginoon. Hindi yung kung ano lang gusto mong gawin, ano? So, may law sa Hebrew servant na meron din sa babae. Kapag may mga certain things na gagawin, halimbawa, yung Hebrew servant, kapag nagtrabaho siya sa'yo, up to 6 years. On the seventh year, wala na. Ano na siya, laya na. Pero actually, hindi lang ito eksaktong 7 years. Kapag ka, kunwari, ang yung Shemitah, kasi every Shemitah ito, eh. Kung kung nag-Shemitah last year, so ngayon ang first year, 7 years siyang magsiserve. Mm. Pero kung wari, nasa kalagitnaan na, o may 2, 3 years na lang, 2, 3 years na lang ang isa-serve niya sa'yo. Kung ano man yung utang niya, quits na kayo. By the time nung ano na yon, yung time na yon, ano. So, um, kaya minamark yung shimeta na yon, no? Every time. Ngayon, ano naman yung mga commandments? Ito yung mga commandments binigay din ito sa tao, which is applicable ito sa kahit sa mga angels, no? Statutes sa commandments, eternal yan, eh. Ang mga precepts is, again, depende sa binigay yan sa tao on specific. Mm. Halimbawa sa king, meron siyang kailangan magsulat siya ng kanyang sariling Torah, yung may mga certain specific na precepts, ano. Saka ordinances pertaining to specific din na mga ano, halimbawa kung wari nasa Israel ka, ganito ang rules mo, mga ordinances yan. Although may mga ordinances din sa mga priests and Levites, na eternal din yon, pero meron din mga ordinances na sa tao. Na for example, yung mga menstruation, for example, anong gagawin during that time? Wala naman nagme-menstruation na angel. So hindi siya applicable sa angel, sa mga ano. So may mga certain rules na very specific sa tao. Meron ding rules sa animals, may rules din sa babae, sa lalaki, sa bata, sa matanda. So may mga certain rules, ano. Ito yung mga ordinances, no. Um, so dito, ito yung mga judgment. Ito yung pag-uusapan natin, ito yung mishpatim, ano. Um, Dito, sinasabi dito yung mga prohibition sa liabilities ng murder. Again, wala namang nagme-murder sa mga angels. So hindi siya kasama doon, no? So very specific ito sa mga tao. Striking leading to death. Anong mangyayari kung hindi mo sinasadya, pupunta ka sa City of Refuge. Pero you have to stay there hanggang sa death ng high priest. So yun ang mga ano. Yung kidnapping, for example, is prohibited yan. Even leading to death, no?
ang cursing ng parents, pag kinurse mo ang parents mo is that's a death penalty, no? It's prohibited. Um, yung may mga certain laws against assault and injury compensation. Ganon din yun pag sinaktan mo magulang mo physically, then may kalalagyan ka rin. So yun ang mga ano, no? Yung liability of harming a servant, kapag sinaktan mo yung servant mo, um, that would equate sa kanilang paglaya. Halimbawa, nagkaaway kayo, whatever, tapos sinapak mo, natanggalan ng ipin, laya na siya. Nablakayan mo, laya na siya. Siguro minsan na ginawa rin yun to irritate para magalit, para makalaya na. Pwede rin. Pero hindi mo rin talaga dapat saktan yung tao. Mm. Di ba? Um, yung liability ng axe, yan ba, yung baka o kalabaw, basta malaking animal na nakasakit o nakapatay ng tao. So kung nakasakit ito, dapat ito ay ipatay ng ano. Pagka nakapatay, liable din yung may-ari. So, kaya hindi siya yung, animal yan eh. Wala akong kinalaman yan. Liable ka pa rin doon. Oh. Pero kung hindi siya known na aggressive, tas for some reason, syempre animal yun, di mo naman alam kung na sa isip, bigla na lang nanuwag o nangagat. Dati naman Batas din sa hindi. kanila. Oo. Then, yung animal lang ang papatayin. Pero magbabayad Oh, yung owner. death penalty din yung ano, yung hayop. Yung hayop is death penalty. Hindi talaga pwede mag-raise ng Oo, kasi parang baka pa rin gawin niya uli sa hindi. iba. Tsaka we are placed higher sa animals. Ang animals have no right na saktan ang tao. Mm. In as much as hindi mo rin dapat saktan ng animal, hindi rin dapat saktan ng animal ang tao. Sabihin, Brad, hindi sila binigyan ng free will, kundi kung ano talaga, anong naturalesa nila, yun dapat sila. Oo. Pero may Pag lumabas ruling din sila dun sila. sa pagiging naturalesa Oo. nila, Oo. may nilabag na sila sa Yeah. Oo. batas ng Actually, alam din Panginoon nila yan. para sa mga hayop. Oh, alam din nila yan. Actually, may ano yan eh. Mayroon ding Oo nga, certain. I think alam nila, nasa ano na May nila alam yun. din nila yon. Oh. Kaya lang minsan, syempre, katulad ng tao, may matigas din ng ulo. Lumalampas din na Oo. nag-ano sila. So, mamamatay din sila. May mga ibang dahilan kung bakit Oo. siya nagkaganon. Oo. So, yun ang mga ano diyan ano. Um, Kaya nga yung yung iba na nakakagat na animal, 'di ba? Pag nakakagat minsan Hmm. nauulol eh. Nasisiraan ng ulo yung Oo, animal eh. yung Rabies. rabies, Rabies kagaya daw ng rabies. pero actually dahil nakakagat siya ng tao. So At saka parang automatic din yun, mamamatay din yung ano, yung uh, aso na nakasagat. yeah, mamamatay din siya. Yun ang ano ron, ano. So, ngayon, meron din mga certain na liabilities. Halimbawa, kapag naghukay ka, tapos may nahulog doon, may nasaktan, liable ka ron. May napahamak. Kaya makikita natin, nilalagyan yan, maski ngayon, sa mga construction, sa mga ano, Dapat may mga nilalagyan ng babala. babala, tsaka Caution. mga cones, nakalagay Mm. yan. Yan nasa Torah na po yan, 3,500 years ago. Um, Ngayon pa lang ginagawa yan. Tagal Nung na dati ng dati utos nung ng ginagawa. Panginoon. So, yan ang ano, ganun ka-advance ang Torah natin, ano. Hindi pa naiisip ng tao, sinabi na ng Panginoon, hindi nga kasi nagbabasa at the fact na sinabi na kasi na done away with na, kaya wala nang nagbabasa eh. Kasi wala na eh. Mm. Pero actually hindi siya nawawala, no. Um, Ganon din ito kapag yung isang animal, kinagat o sinaktan yung isang animal, liable ang may-ari. Or yung animal, pwedeng mapatay yun, or euthanize siya, or yung may-ari, magpe-penalty siya. So, hindi mo naman papatay yung may-ari kasi animal to animal yon. Pero may Mm. liability ang may-ari, no? May May pananagutan. pananagutan siya. Maaaring pabayaan niya yung ang kanyang alagang hayop. Yan, oo. Tapos kahit yung mga hayop na pumunta sa kabilang bakod,
nagkabilang bakod, ano? Minsan sabi nila, hayop yan, hayaan mo na, ano, hanggang sa ganun, dinidefine ng Torah yon na hindi pwede. Kung ano yung kinain ng hayop mo, ibibigay mo yung best of the land, doon naman ipapakainin yung hayop ng kapitbahay. Hindi pwede yung, wala na yan, hayaan mo na yan, dahil animal naman yan, pasensyahan lang, tutubo ulit yan. Hindi pwede yung ganon, no? May rules, at kaya nga may judgment na eh. Kapag nakasunog, ngayon pag nakasunog, excuse me, sorry, ganun na lang sunog hindi, may liability, no? May Yes. liability. No. Nakasama na siya sa batas at Oh, no, no, batas ng noon pa. gobyerno. Oh, yung yung unpaid guardian, ano, yung tungkol sa mga nagbabantay. Halimbawa, may pinabantay sa iyo na animal, tinanggap mo, tapos Ano ba namatay, na? namatay yung animal. Ngayon, kung wala naman talagang nakakita at hindi mo naman talaga pinatay or walang nakakaalam kung anong ginawa mo, mapupunta kayo sa Panginoon, mag-aano ka. Sasabihin mo wala talaga akong ginawa dyan. Oo. Ngayon, pag may ginawa ka, hindi mo pwede sabihin sa Panginoon yun, may kalalagyan ka. Ayan. Oo. Pero kung halimbawa, may nakakita or kapabayaan Yung talaga, witness. may liability rin. Yung Oo. sinasabi, Brad, na 2 or 3 witnesses. Ayan, may liability rin, ano. Um, Meron din ito sa Deuteronomy 22:15-16, yung prohibition ng pang-aakit. Bawal daw mang-akit. So, aakitin, saka yung sexual wrongdoing, ano, is Hmm. prohibited. Yung mga sexual Bawal pala harassment, mangakit. oh, yung Hindi sexual napansin niya. sexual harassment, yung rape, ganon, or sexual assault, bawal yan, no? May kalalagyan, ano. Um, Prohibition ng sorcery. Itong sorcery, ano, itong mga magic, saka mga sorcery, mga kulam-kulam, mga ganon. Anything na ganon, pinagbabawal ng Panginoon yan. Ngayon, hindi na-mention sa Book of Genesis, pero sa Book of Enoch nabanggit na ang sorcery, ang nagpauso niyan ay mga fallen angels. So kaya pinagbabawal 'yan, no? Meron bang katotohanan 'yan? Meron talaga. Meron talagang hindi hindi yan tricks or parang illusions. It's a reality na ino-open mo yung spiritual realm sa mundo natin. So, bawal yon, no? Kaya si King Saul ginawa niya yon, and malaki ang punishment niya. Actually, death ang punishment ni King Saul, no? Namatay siya, pati anak niya, si Jonathan, namatay na rin, no? Bawal din ang mga ah, yung bestiality, yung mga homosexuality, mga ganun-ganun, no? Prohibition ng sacrificing to other gods. Ito, bawal na bawal ito. Ngayon, gusto ko mag-focus dito. Sasabihin mo, hindi naman ako sakripisyo sa mga santo-santo. Pero nakipiesta ka. Hindi ako nakipiesta, nakikain lang. Yun hinanda nila So, sa piyesta yon. nakiisa ka. So ibig Nakikiisa sabihin, din yun. part pa rin ng worship yun. Yun Oo, yung, kasi I believe yung sa pag may piyesta, meron talagang inaalay na pagkain sa yan, patron. oo, So, it's kahit na food offering to an idol. kahit sabihin pa natin na hindi nila officially na ni-raise, iniluhod, ganon. The fact Pero na ano may niya eh. piyesta, naghanda sila, luto, 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 luto. Sige, kain kayo ng kain yan, kain. Yun na yun eh. That's an offering to their gods. Kasi, But naalala ko lang, although hindi medyo iba siya dito, yung, di ba, naglalagay ng pagkain dun sa mga pag All Saints, All yan, isa Souls rin Day. yan. Yan, offering to, ano rin yan. Ina-offer sa dead yung mga Offering to the God of the dead. pagkain. Yeah. Sasabihin na, ino-offer ko yan sa kamag-anak ko. Hindi, ino-offer mo yan sa God of the dead.
Kasi Yeah. yung dead mo wala na yun eh. At saka Ah, hindi siya, kumbaga wala kang makita rin na inutos ng Panginoon na gawin natin. wala talaga. Bawal actually yun. Anything na taliwas sa nais ng Panginoon ay kontra Yan, sa Panginoon. yan. So hindi mo pwedeng i-offer yung mga ganon to anything kahit sa rebulto, kahit sa patay, o kahit sa piyesta. Basta related dun sa ano na yun, ano ka na, nakihalubilo ka na. So, ganun, ano. Bawal din daw ang apihin ang yung mga dayo, no? Yung mga, ito, LM, mga nauuso ngayon, Leo. mga dahil sa galit, political, pag may mga ibang lahi sa atin, inaaway, no? Yung ganun, ano. So, wag daw aapihin. Oh, depende sa lahi Uh, yata, Brad. ay, lahat ng lahi, lahat ng, Pero, oh, ah, para ito sa lahat ng lahi oh, na bumibisita sa lahat ibang ng stranger. lugar. Kasi stranger din tayo eh. Ultimately, lahat tayo stranger Eh, dito sa paano kung mundo eh. nakaaway, Brad? Maski inaaway, ano yun eh. Ayan. Ang So, ano nga papasok dyan, doon yung turo ng Panginoon. Be good to oh, them that hates you. yan, yan yung ano, Love yan your yung enemies. love your enemies, and Yeah. pray for those that persecute you. Okay, pasok Eh, na pasok, Brad, yung uh, yung love the foreigners. dito talaga yon na wag mo raw Yeah. apihin ang mga stranger. Minsan, Oo, okay lang apihin tayo, wag lang tayong mga api. yan, yan yung ano ron eh. Kaya nga pag sinasabi ng Panginoon, do not resist the evil one. Kapag sinampal ka sa kabilang Yes. pisngi, ibigay mo ang kabilang pisngi mo. Hindi mo hindi mo Hindi pala tayo ah, magre-resist. hindi tayo Hayaan lang mag-resist sa natin. evil one. Oo. Hindi hayaan mo sila. Yung pinaka-best daw Oh, na revenge is God's wrath. Kapag ang oh. Diyos ang nag-revenge, bahala ng Actually, ang Panginoon. the best revenge is to love your enemies. Kasi mako-convert mo sila eh. Eventually, like, marirealize, ano ba itong ginagawa ko na Eventually, kahit may anong gawin ko? matututunan sila sa Mako-convert mo nakikita sila. nila sa atin. Pag hindi pa rin, may kalalagyan sila. Yun ang ano rin. Oo, may may Oo, so kapalit. may kapal. Yan ang May kapalit biruin yung mo, ginagawa. mabuti ka na tao, tas minamabuti ka na, tapos pinapalitan ng masama. Sinasabi yan sa Proverbs na kapag pinalitan mo ng kasamaan ang kabutihan, grabing, ano yon, it's an evil thing. Oh, may So, naalala din ng God na nabanggit kalimutan ko lang yung verse. Leave room for God's wrath. yan, oo. Hayaan mo lang yan, it will come. Pero, Ayan natin, kasi oh, kung gumanti tayo, wala na, oh, hindi ka nagaganti ng Panginoon, oh. gumanti ka Di, na eh. tsaka ano yan Eh, eh. mas maganda yung ganti ng Panginoon. Hindi, tsaka Mas ang ano doon, matindi. ang point kasi doon, um, love the enemies. Love your enemies. Kasi minsan, hindi nila alam kung anong ginagawa nila eh. Kung every time na may ginawa, tapos papatayin ng Panginoon, lahat tayo mamamatay eh. Kasi one way or another, may ginawa tayong hindi dapat eh. Na nakasakit din tayo sa kabila. Tapos mamaya, kung ganun ang lagi, ubusan tao, walang matitira. So, kaya ang best niyan is to extend yung peace, ano. Kaya nga sabi ng Panginoon, blessed are the peacemakers, for they are the sons of God, no. Yun ang ano ron eh. Kahit ano pa yan. Wala nang sasama pa sa ginawa ng mga tao kay Yeshua. Mm. Wala namang gumagawa ng ganon, no? Kung hindi makapangisda sa dagat, hindi naman sila pinako sa krus kasi, di ba? Ang Panginoon, pinako pa sa krus, pero sabi niya, forgive them, Father, for they do not know what they're doing. So, i-anuhin natin yung, Kinantihan yung mga umano sa kanya, nanakit, hindi niya pumatay. ginantihan. No? Sinabi nga niya It's a good forgive example. them, for they do not know what they're doing. How do Kasi you kung love your papatayin niya lahat na lang na magkamali, walang matitira talaga. Ubus. may lahat. Oh, so hindi gano'n. No? Um, yung oppressing the widows and orphans, ito, common ito kapag yung mga bully, gusto nila yung mga, ano mga hindi makaganti. Mm. Kasi doon sila kumukuha ng lakas eh. Yung, Kasi may yung, mahina, so yung yun ang binubuli. mga widows, walang tagapagtanggol sa kanila, mga orphans, walang, sabi ng Panginoon, pag yan umiyak,
ipapatayin kita, sabi niya, ang asawa mo maging widow, O kaya yung mga anak mo sabi, magiging orphan. sasagutin ko ang kanilang mga panalangin. Dahil ang Panginoon mabilis magalit sa anong palakampi kaya yan. Palakampi ang Panginoon Oo, sa ayaw mga niya na may ano, appeal. pag inapi mo ang isang tao, may kalalagyan ka talaga. So, kasi ginipit mo pa. Talagang may tatamaan ka na nun, no? Um, yung wag daw mag-lend ng interest with interest sa kapwa Hudyo, pero it extends sa kapwa believers ito. It goes to yung loving your neighbor din, ano? Yung sinasanla ng mga mahihirap, especially yung gamit nila or whatever, wag daw. Pwede mong kunin basta isoli mo within the day. Yun ang utos dun. Dahil pag yan umiyak, sabi niya, yari ka sa akin, sabi ng Panginoon. So nakakatakot, di ba? Kaya fear of God is the beginning of wisdom. Yung mga pinagbabawal na i-curse yung mga judges natin. Ito, may mga judges tayo, tas kakantsawan na hindi sila marunong or whatever. Hindi dapat yun, ano. So we have to hold our peace, ano. Kung may mali sila, liable din sila ron. Pero kung nag-judge sila, tama sila pero hindi pabor sa'yo, kaya galit ka, kaya kinukurse mo, may kalalagyan ka. So, ganun yun, ano. So, we have to know these things. Ito yung mga ganitong rule, Sister Deb, ang hindi dinidiscuss normally. Kaya parang ang nangyayari, kung ano na lang maisip, ito, okay ito, Baliwala. o ito, hindi Walang okay ito. basihan yung mga Walang pasihan. desisyon ng O, mga paghuhusga. kasi saved na eh. Wala na, it doesn't matter kung anong ginagawa ng isang saved person eh. Pero mali po yun. No? Mali po yun. So, dapat gagawin natin ng tama. Yung pagbigay ng firstborn, redemption of the firstborn, yung pidyon na ben, uh, yung firstborn ng animals, yung wag kakain ng mga na ano na yung double kill, mga or namatay na ano, Double dead. double dead. Oh, hindi dapat 'yon. Kahit mura pa 'yan at hindi ka rin dapat magbenta ng ganon. So 'yan ano. Wag ka raw tatanggap or magpapa-spread ng false report sa Deuteronomy 23:1. Ito, Sister Deb, dahil sa social media, ito Mm. yung number one ito na problem, na violation sa Torah. Number one. Siguro 99.9%. Kasi ang gagawin ng iba, ay, may ganito. Ibabalita rin niya. Ipapasa rin niya. False report pala yon. Nabasa ko lang, inano ko. Pag hindi ka sigurado at hindi ikaw ang first information, wag na lang. At kung hindi ito makakabuti at ito'y makakasama sa kaaway mo o makakadeceive ito ng ibang tao, wag daw natin gagawin. Yun ang sabi ng Torah, no? Kaya maging maingat tayo. Wag daw um, mag mag-spread ng false report, no? At ang ano pa dito sa false report, kung anong intention mo, kung bakit ka nagpalakad. Marami mga trolls ganito, Sister Deb eh. From all sorts of Mm. hindi lang sa Pilipinas, sa US, buong mundo eh. Nauso yung mga trolls, nauso yung mga bayaran na mag-spread ng false report either sa business para tumaas ang stocks or sa politics para bumagsak o tumaas yung isa, sa mga marami or yung iba gusto lang manloko. Ganon. So, walang ano, hindi dapat yan. Ano. So kung ano ang intention mo sa kapwa mo, yun ang mangyayari sa'yo. Pag gusto mong mapabagsak o gusto mong maparusahan o kung gusto mong ma-penalize siya o gusto mo siyang kung ano man ang gusto mo, babalik sa iyo yun. Yun ang punishment ng false report, ano? Wag ka daw mag-join sa mga wicked sa false report as a false witness, ano? Yung mga, kahit pa galit ka dun sa tao,
hindi mo dapat kampihan yung mga wicked people. So, kaya minsan tayo as believers, dapat wag na tayo makisawsaw sa mga nangyayari diyan sa politika o sa ano kasi minsan um, hindi hindi nagiging maganda rin yung ano natin. Dapat pag-pray na Create lang lang siya natin ng sila. hatred. O Tapos nag-pray judgment sa kapwa. yan, tapos yung blood pressure mo tumataas na rin. It's bad Pati for yung your health health. mo, Oo, galing affected sa na. sarili mo. Oo. So yan Um, tapos dito wag ka raw yung susunod sa mga ito uso-uso rin ito, yung mga rally-rally. Susunod-sunod ka rin Mm. Kahit ka galit do sa tao, wag ka raw makikisali sa mga ganyan. Yung to pervert justice, yung mga ganyan, yung mga extrajudicial, extra constitutional na mga pamamaraan, hindi dapat yan wag ka raw papaboran yung mahirap dahil sa mahirap sila. Minsan ganun pinaboran ah, kasi ito mahirap to hindi ibig sabihin na mahirap siya, tama siya it's not like that all the time maraming instances lalo sa mga yung mga tawag dito mga ang tawag doon yung mga occupy ng mga lupa na hindi lupa, mga squatters. So madalas sila ang napapaboran ng Tapos pag nakuha na nila titulo, ibebenta nila, lilipat na naman sila sa iba. And the process repeats So ganun ang ginagawa nila. Pagka nawala daw yung animal, kahit sa kalaban mo pa yan, isoli mo. Kapag nakakita ka na ang animal talagang hirap na, marami siya, overburden siya, tumulong ka naman, tulungan mo, no? Yung dapat lumayo daw tayo sa mga falsehood, yung mga kasinungalingan, mga judgments, mga ganon. Huwag tayong sasali sa mga ganon, Um, Huwag tayong papatay o mag-convict ng innocent. Yan ang Ang concept ng removal of death penalty, ang sinasabi nila is it's better daw na wag maparusahan ang mga guilty kaysa maparusahan ang isang inosente. Perversion din yan ng Torah. Hindi ganon, Kasi ang Torah, sinasabi niya, you have to punish the guilty. So gagalingan mo. Galingan mo ang ano mo, investigasyon mo, 'di ba? Pag-judgment. Pero you still have to implement yung judgment. Parang ang nangyari, para hindi ako makapatay ng innocent, wag na tayo papatay at all. Huwag na lang mag-judge. Huwag na lang mag-judge. So mali din yun. Mali din yun. So, dapat, dapat gagawin ng tama, no? Kaya Brad, ang pakalaga na pinag-aaralan pa rin ng Torah. Yan, Pero ano pa, ito sana paano mag-isya, mga paano tao, magdala ng mga politicians, mga leaders, dapat lahat actually nag-aaral ng Torah para malaman na mali pala itong ginagawa na ito. Oh, intindihan nilang tama oh, at mali. bawal daw mag-take ng bribe, yung suhol, kasi ito'y nakakabulag ng judgment, So, Decision making. kapag tumanggap ka ng suhol, ng bribe, hawak ka na sa leeg ng tao. Yun na yun. Oh, alipin ka na. So, so Ano na niya, controlled na niya yung magiging decision mo, yan. decision So, making. yan. As an engineer, talagang expose ako sa ganyan. Nakikita ko lahat ng mga ginagawa ng mga yan. Kaya yung flood control na yan, grabe. So, sobra-sobra talagang ginagawa nila. Anyways, Pero ah mabuti naman at na-expose sila. Sabi nga, walang lihim na hindi pwede, na hindi pero marami mailalabas. rin nakakaligtas pa rin Ang Dahil pa rin ang kalisot, ang nadadali lang yung yung mga maliliit, mga nasa baba. scapegoats lang Oo. kapag hindi ka kapanalig. Anyways, wag daw mag-compress ng Back to topic. skater. Yung shimita is very important na kailangan magpahinga din ng land. Ang isa sa major reason kung bakit napaalis ang Israel sa kanilang land ay dahil hindi nila inobserve ang shimita.
So tuloy, nagpahinga yung land ng matagal. Mm. So, sabi ng Panginoon yan, ang Shabbat is very important. Ah, yung mga ibang nag-a-argue na, oh, nakalimutan ng Shabbat, wala nang nakakaalam ng Shabbat. Hindi po, no? For one major reason na nagkikip ang Panginoon ng remnant ng mga Jew always. So sila yung, kung ano yung observe nilang Shabbat, yun yun. Kaya ano eh, at meron ding mga even sa Gentile world na monitor din, alam din nila na ang Shabbat is the seventh day. Hindi yan, walang time na nakalimutan ng tao ang Shabbat. Alam nila kung kailan, no? It's yung argument na gano'n ay walang ka kwenta-kwenta. Hindi totoo 'yon, no? Ito, wag mo raw i-mention yung mga pangalan ng mga gods, no? Madalas lalo kahit pabiro, yung may mga iba nagbibiro ng yung binabanggit yung pangalan ng isang Diyos-Diyosa ng isang malaking relihiyon. Kahit pabiro or atake or something, dapat wag daw lalabas sa bibig natin ang kanilang pangalan, no? Tapos, minention din dito na dapat i-observe yung tatlong pilgrimage festival, yung appearance feast. Yun yung Feast of Unleavened Bread, yung Pentecost, sa Sukkot. Ito yung tatlong appointed feast na ang men of Israel or children of Israel has to appear before God, no? At hindi lang actually sila nag-appear, pati yung mga angels. Kaya sabi nga sa Job 1:6 saka Job 2:1, there's a day, may araw daw na yung mga anak ng mga sons of God, sabi ng Job, ano, ay nagpapakita sa Panginoon. Pati si Satanas kasama siya eh. Dapat magpakita. Pag hindi na siya nagpakita, hindi na siya makikita. Kaya uma-attend pa rin siya eh. Oo, wala siya sa Oo. ano, Oo, kasi section na. kasi merong sa Book of Enoch, meron doon nakita na seven mountains, no? Pero yung mountains na yon hindi yung bundok na literal na bundok, kundi it refers sa mga angels, mga malalaking angels ito. Mga high ruling angels, kaya mountain sila eh. Yung hills are lower, may mga certain ranking yan, ano? So mga principalities, dominions, authorities, yan yung mga ano, no. Nakatali sila, nakabound. Tapos gumugulong sila sa apoy. Ngayon, sabi ni Enoch, ano tong mga ito, bakit nakaganyan sila? Ang sabi nung nagtutur na angel, kasi hindi sila nagpakita sa appointed time. Hindi sila nagpakita. Kaya ang mga sons of God, mapakakampi ka o kalaban ka, magpakita ka. Dahil pag hindi ka nagpakita, hindi ka na makikita. Ako, Kailangan, talaga. kaya yung mga tao, Ang dalahong parang bula. oh, kaya kahit si Satanas takot na takot eh sa Panginoon. Pero yung mga tao, walang Oo. katakot-takot kasi, Sinabi ni James, di ba, yung even the demons believe and and they shudders. shot. Oh. So nanginginig sila. Sabi niya, ikaw naniniwala ka sa Panginoon? Yung mga demonyo naniniwala, nanginginig pa. Ikaw nga, Nanginginig hindi ka pa sa nakikinig takot. eh. Oo, so yun ang sinasabi doon, ano. Kaya very important na tayo ay mag-appear sa appointed time. So ano, paano yung mga tao exempted ba? Hindi exempted ang tao. Pero bakit hindi naman napaparusahan? Hindi pa. Kasi nga, May ano, mahaba there's a pasensya ng time for Panginoon eh. everything. Oo, may pasensya, mahaba, mahaba, mahaba. Pero may hangganan din yan. Yung hangganan ng pasensya ng Panginoon ay hangganan ng buhay mo. Pag naubos na, wala ka ng puno na sa loob, kakalusing ka na. So, yun ang nakakatakot doon. Kaya, binabanggit ito sa mga nakapag subaybay ng study natin sa Bible, yung books of the Bible, napag-uusapan natin yung Book of Job, yung Ecclesiastes last week. Doon ay yun eh. Yung fear of God is wisdom, sabi nga ni Job. Sabi naman ng Proverbs, the fear of God is the beginning of wisdom. Binanggit din ito ni Ecclesiastes. Sabi niya, the fear of God is the beginning of wisdom.
So, may takot, no? Huwag tayo, ibig sabihin yan, huwag natin babaliwalain ang utos ng Panginoon. Medyo kabahan ka naman ng konti. Kasi hindi, kapag yan nagalit, sabi nga ng ano, sa Psalms chapter 2, huwag mong gagalitin kahit konti. Dahil pag nagalit sa ang anak, he will destroy you. Sabi nga niya. Ngayon, parsya din dito, sinabi rin may angel ako, sabi ng Panginoon. Makinig kayo sa kanya. Pag di kayo nakinig sa kanya, hindi kayo patatawarin yan. Yun. So, makinig. Makinig daw tayo. No? Kaya nga sabi dun sa book of Psalms, sa book of Hebrews, binanggit din na, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Kapag narinig natin ang boses ng Panginoon, ang utos niya, na-convict tayo sa heart natin, ako, wag na tayong magpatagal kasi kapag hinarden natin ang heart natin, katulad ni Pharaoh, ihaharden din ng Panginoon. Tutulungan pa tayo ng Panginoon para maharden palalo. Ganun yon. Hinarden mo, sige iharden natin, sabihin ng Panginoon. Si Pharaoh, hinarden niya twice, three times. Yung mga sunod-sunod na, yung Panginoon na nag-harden. Ito pala gusto mo, di harden na natin. Habang tinatamaan siya, patigas ng patigas yung puso niya. So, yun ang i-avoid natin. Kaya konting diferensya pa lang, konting paalala sa atin ng Panginoon, balik agad tayo. Kaya sabi ng Panginoon, ang my sheep hears my voice, I know them and they And follow. they listen. They hear my voice and listen. Here's They my shima. voice. Oo. They listen. Ang word na ginamit doon, kasi Hebrew naman na salita ng Panginoon, is shema. Ang ibig sabihin nun is to listen intelligently. Hindi lang yung nakinig, labas, pasok dito, Listen labas and dito. hear. Oo. Kundi ano yun, to hear intelligently. Pakinggan mo, tapos makinig ka maigi, intindihin mo, tapos susundin mo. Yun ang ibig sabihin nun. No? So, dito ay binanggit din na wag daw mag-offer ng may leaven sa blood ng Panginoon, sa blood sacrifice niya. Ano pong ibig sabihin nito? Literally, kapag nag-offer ka sa temple, dapat ang na, kasama niyan ay unleavened bread dapat. Kaya yung bread sa temple, yung showbread ay unleavened bread yon. Kasi pag kinain ng priest ang sacrifice, blood of offering, kasi yung blood na wala na rin kasi inoffer na nga. So yung meat na lang yon. Pag kinain mo yon, dapat walang leaven. Ano ang ibig sabihin nito? Wag daw natin hahaluan in a sense, no, um, by extension, or symbolism. Ano na to? Ang blood ng Panginoon, wag daw natin bababuyin. Wag natin haluan ng kasalanan. Wag natin gagamitin ito sa kasalanan. Maraming mga tao na ginagamit nila ang salita ng Panginoon to gain something. So, merong leaven ang kanilang pagtuturo, ano? Merong hidden agenda. So, wag daw natin gagawin 'yon, ano? So, wag natin haluan ng kasalanan, wag natin haluan ng anything na impure, yung service natin sa Panginoon, or yung offering natin sa Panginoon, ano? Um, Binabanggit din dito yung mga offering parts, yung fats, hindi daw dapat kainin ito. Yung first fruit, yung bikurim, dapat i-offer natin sa Panginoon. Tapos wag daw ilulutuin ng kid in its mother's milk. Ito yung halakha, yung dietary law, na wag kang kakain ng meat and dairy at the same time, no? Medyo bigyan mo ng distansya, no? Although mga Jew, ay yung iba talagang kahit plato hindi pwede hiwal. Iba ang sets ng plato ng meat, iba ang ano. Mm. Kaya sa Pilipinas na nagamit natin yan, yung may dirty kitchen.
May clean kitchen ka, which is Oo. the dairy, dirty kitchen, which is the meat. Pero may concept tayo, kaya lang hindi nagagawa masyado, no? Ang nangyayari, yung mga dirty works Oo. na sa dirty kitchen, Hindi na alam yung mga katuruan. Nawala o na yung katuruan ng wala. Panginoon. Pero ando dun pa rin yun. Kaya kahit kami May sa, mga may mga culture na na-adapt yung yeah, mga uh, utos ng Panginoon. sa amin, sa Pilipinas, yung bahay namin, may dirty kitchen, na very dirty talaga. Tapos may clean kitchen. Ah, so, yung gano'n, no? Sa At mga saka yung probinsya, ano, meron meron din din yan. nagpa-practice na halimbawa itong mga plato na to para lang sa ganito. Oo, Pwedeng gamitin yung iba. sa mga pang-special. Pero, Preparation. Yeah. yeah, may mga ganun din. Pero, what it means is, ang essence doon, wag na tayo kakain ng meat and dairy at the same time. Like egg and chicken, or beef and milk, ganun, no, or dairy. Pwedeng So, magkasabay. Pwede hindi, hiwalay. iwalay. Bigyan mo ng time. An hour, 30 minutes. Bigyan mo ng konting time. Konting distansya. Sabi nga, distansya, amigo. Oo. Para rin Para sa kasi atin yan. para kasi Oo. yun yung mag-ina na pinagsabay mo. Oo. Mag-ina. Ano yan eh. Kaya, Mm. para sa atin din yan. No? Hindi naman para sa Panginoon yan eh. Hindi kapritsyo ng Panginoon yan. Kung hindi man natin naiintindihan siya ngayon, maigi pagawin lang natin kasi in time maiintindihan natin yan. No? Ngayon, maring hindi natin naiintindihan in its completeness, pero balang araw, maintindihan natin yan. Ano? So, dito ano, sa parsha na to, around 53 na mitzvot ang ano rito, yung commandments. Mitzvot is also good works, actually. Same word yon ng commandment o mitzvot. Isa lang yan sa Hebrew. Um, Nakalagay dito yung maraming mga bagay-bagay na pwede natin matutunan at makikerry natin. Kaya ito yung mga pinag-aaralan natin, lagi kahit paulit-ulit ito, once a year, nababanggit natin ito para maalala, no? Hindi ito naiiba sa pag naghuhugas tayong plato na may sabon, hindi lang isang ganun lang. Tapos that's it. Minsan ulit-ulit yan, ulit-ulit, iniikot. Kasi para malinis. Ganon din yon. Kaya nga sabi ng Joshua 1:8, do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you'll be careful to do everything that is written in it, and you'll be prosperous and successful. So, again, gagawin natin ito para sa kabutihan din natin. And because we love God. Sabi nga ng Panginoong Yeshua, if you love me, keep my commandments. Yun ang mga ano natin dito, no? Sinasabi. Kaya, it's very important na ito ay mabanggit natin kahit once a year lang, um, nababanggit, maalala, yung mga nakapakinig na neto, I think siguro 3, 4 times na natin ito na daanan, Sister Deb eh. Kasi taon-taon naman tayo umiikot eh. 4, 5 beses na nga Oo. yata. Pero kung nasubaybayan mo ito for the whole 5 years, maalala mo na naman, hindi pa pala ako nagawa. At saka Ilang hindi na ibig siya sabihin? makakalimutan. Oo. Palagi yun ang magpapaalala sa atin. Yan. So Sa patuloy maalala nating natin pagbabasa yun. at pakikinig. Reminder sa atin na, ito pala yun. Para ang mga commandments ay parang hindi lang second nature natin. Kundi siya na talaga yung nature natin, talagang hindi na hindi na talaga hindi na tayo lalayo ron. Kasi ginagawa na natin ang ginagawa. Tapos habang ginagawa natin, naiintindihan natin. Ganun pala yun. So, ito yung parang building a little mga habits na ito yung mga tinatawag na mga atomic habits eh. Kaya eventually, maliliit siya. Pero pag madami na, lagi mong ginagawa, maya-maya ang layo mo na eh. Mas healthy ka, hindi ka sakitin, mas mapayapa yung utak mo, mas hindi ka na magagalitin, mas kampante ka, mas maganda yung ano mo, yung aura mo. Kaya ano eh, kumbaga ang mga nasa Panginoon medyo young looking. 'Di ba? 'Yun ang ano ron eh. Kasi hindi
Siguro may sabi din sa akin. Oh, yan oh, di ba? Oh, para ka lang 40 Sister Deb eh. Oh, kasi nakikip ka ng commandments kaya ganyan. At So, saka ano yun ang binabago sa sa loob-loob mismo. Ano oh, man ang dumadating sa buhay natin, na relax ka pa rin. Kasi yeah. alam mo, God is in charge always. Oo. Actually, yan ang nabanggit sa ano sa Ecclesiastes ano na Hmm. minsan may mga bagay-bagay na nangyayari na wala kang control. Pero hindi ibig sabihin na Hmm. hindi mo nagagawin yung best mo. So you're still expected to keep Papansin din natin, certain Brad, standards. kasi mga research na rin ito na every time nagre-react tayo sa mga bagay na masama o kaya gusto natin gumanti, tayo din na nagsasuffer yung Yeah, health natin. yeah, no. Apektado health natin. Minsan Kaya nga may kita natin na ang Panginoon talagang He really cares for us. Gusto niya na mabuhay tayo ng healthy, yeah, no. malayo sa sakit, Yeah, malayo sa stress, hindi no. kailangan ng psychiatrist. Yeah, Ano no. yun? Tinatawag na ano, Yung mental mga mental problem. health, mga mental health problem, no. Yung mental health, lalo na sa mga kabataan. Kasi minsan nga, madadaan lang ako ng konti sa social media, may babasa ako na to, tumataas yung presyon ko eh. Ay, tigil ka. Ayaw kong sumama sa mga. Mental Gusto ko lang health. may matutunan lang ako ng mga certain things kasi Oo. sa social media ako to learn. Gusto ko may mga matutunan ako na ano tong mga Para ganito. mag-react. Hindi Hindi para mag-react ka para ng mag pangit. kaya lang minsan may nababasa ko. Ano ba naman yan? Nakimarites kasi. Wag na. Oo, tapos Oh, minsan so tigil ka agad. nagagalit Oh. ka na. Kahit di ka man Oh. affected, Hindi, dapat hindi ka naman kasama dun sa itis ka na. usapan. Oo. Oo, yan. So, yan ang mga Tama yung sabi, Brad, sa ano, nakalimutan ko rin yung verse, pero naalala ko yung verse. uh, Whatever is true, whatever is whatever true, is whatever is admirable, noble, what is pure, what is pure, yeah. commendable, Think good on all. mind. Think of all those. I Si think Paul ang isa nagsabi itong nun. verse na para sa mga may Uh, problema sa mental health. uh, Dapat isipin lang nila yung mga magaganda. mga Buti. beautiful things. Mga Yeah. magaganda. Mga ano. Yun naman kung Rain came at nasa, night nasa time. scripture na siya, Uh, tapos makikinig pa tayo sa uh, iba. nga. Kaya Payo na sabi ko, ng marami na Panginoon. ako isipin, dagdag ka pa, sabi nung ano. Di ba? Huwag mo nang dagdagan. No? Dapat i-unload natin yung isip natin sa mga bagay-bagay. Mas Whatever is true, whatever is oh, admirable. yan. No? Whatever is pure, whatever is commendable. Ito Yan ang lamang ano, ang ating iisipin. Dapat yun lang ang nasa isipin. isip natin. No? Para, ano, parang, ano lang, good vibes lang, good vibes. So, So, yan. So, Sister kaya Deb, mo na yun, wala, sa kanila na oh, yun. Huwag na tayo makisawsaw. ang ano na lang, yung book of law na lang ang hindi dapat pag-depart sa mouth natin. Yun ang Do isi-share not natin. depart. This book of Blessing, the law everything. Uh, did not depart from your mouth. Meditate on it day and night. yan. So that you will be careful to do everything that is written in it. Everything. And then you will be And you prosperous. will be successful. Yan. Prosperous and Prosperous and successful. successful pa. Yan. Yan. Ano. So, Sister Deb, Okay. So, malapit na po tayo matapos at bago tayo magtapos ay nais ko rin pong i-discuss din yung konting mga natutunan natin pero napakalaking bagay para sa atin na mapapansin natin na sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga utos ng Panginoon, yung kalooban niya. Sa ganitong paraan, nakikilala natin ang tunay na Panginoon. Hindi siya nagkukonsinti ng masama, hindi rin niya kinukonsinti yung pang-aapi, hindi niya kinukonsinti yung wala kang pakialam sa kapwa mo. So, kung alam natin yung utos ng Panginoon, kilala na natin ang Panginoon. Sabi nga, know God. How will you know God? Paano natin makikilala ang Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa at mga sinasabi, mga sinasalita, at sa pamamagitan ng kanyang mga inuutos. Katunayan na ang ating Panginoon ay tunay na the great judge sa lahat ng panahon at sa lahat ng panahon ay ma, ma, mapapakinabangan natin ang kanyang mga aral. Ayon po sa John 10 verse 27, nabanggit ito kanina ni Brother Richard, "My sheep hears my voice, I know them and they follow me." Kung sinasabi natin na
kilala natin ang Panginoon, alam ba natin yung kanyang utos? Alam ba natin yung gusto niya, yung kalooban niya sa buhay natin? At nakikinig ba tayo? At sabi niya, kung tayo nakikinig at sinusunod ang kanyang mga payo, kilala niya tayo sapagkat tayo ay sumusunod sa kanya. Sabi rin, walk as he walk. Paano lumakad ang Panginoon, ganun din ang dapat na tinatahak natin sa ating buhay. May mga time nagkakamali din tayo, nagdi-discarrel, pero nandun pa rin yung may provision ng Panginoon. Repentance, ask for forgiveness, and turn around. Complete turnaround sa mga bagay na dapat nating iwasan sa ating buhay na nagdudulot sa atin para hindi sa atin makinig ang Panginoon. Alalahanin natin, ayon sa Psalm 34 verse 15, ang mata ng Panginoon ay nakatutok sa mga mabubuti, ang mga masunurin. At ang kanyang pandinig ay ang kanyang tenga ay nakabukas sa kanilang mga hinaing o panalangin. Okay, balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer Okay, tayo po and ay benediction. manalangin. Manamin na nasa langit, maraming salamat po sa Parsha, Miss Patim, sa mga kautusan, mga bagay na itinuro nyo sa amin upang kami po ay makalakad ng ayon sa inyong kalooban at maitrato namin ito sa kapwa namin, paano namin gagawin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay na maging just and fair, dahil ito po ay inyong kagustuhan. Nawa Panginoon, ang inyong salita ay manahan sa puso ng bawat isa at ito ay magbunga ng mga magagandang gawa at magandang bagay na magbibigay ng kapapurihan sa inyo. Sapagkat kayo lamang po, Panginoon, ang may karapatan na makatanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Utusan nga ng Panginoon si Moses, nautusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yivarechecha Adonai b'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha bikunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yisem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ang ating mga tinalakay ngayon ay ating ipopost sa ating Facebook page, Light of Visaya, Source of Ministries, at patuloy po natin itong ibahagi sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, sa lahat ng ating kakilala, lahat ng friends natin sa Facebook page. Pakikalat po yung ang Torah ng Panginoon upang lalong maraming tao ang mapapabuti ang buhay, ang kaisipan, at ganun din magkaroon ng direksyon ang kanilang mga buhay, pagpapamilya, direksyon sa kanilang mga plano sa buhay na nakatutok at nakasentro sa ating Panginoong Yeshua Masiya. Tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po yung lingkod, Sister Debbie Farwello with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Na Shalom. patuloy na bumabati sa inyo ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Okay.